Sa kaugnay pa rin pong balita, sinisilip naman ngayon ng Philippine National Police ang anggulo ng extortion o pangingikil sa naganap na pananambang ng NPA sa grupo ni Mayor Ruthie Ginggona. Para sa kabuuang detalye, balikan natin ang report ni Alvin Baltasar. Patuloy na inaalam ng pamunuan ng Philippine National Police ang tunay na motibo ng nangyaring pananambang sa convoy ni Gingoog City Mayor Ruth Ginggona. Ito ay sa kabila ng naging pahayag ng kampo ng alkalde, partikular ni Senador TJ Ginggona, na kumbinsido silang hindi anggulo ng politika ang motibo ng pang-aambus. Ayon kay PNP Chief General Alan Purisima, nais nilang masiyasat na maigi ang pangyayari sa pamamagitan ng gagawing parallel investigation na dito'y lahat ng anggulo'y kanilang sisiyasatin, kabilang na ang motibo ng pangingikil. Pero binisilip nandun na lahat na maaaring gusto nilang kumuha ng pera, because extortion is the name of the game sa ngayon. Gusto nilang magkapera. Hindi naman inaalis ng COMELEC na posibleng maibilang ang lalawigan ng Misamis Oriental sa listahan ng PNP at DILG ng mga tinaguriang high-risk areas bunsod ng nasabing pangyayari. Sinabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na sa katunayan, 7 lalawigan pa ang nadagdag sa 15 mga probinsyang high-risk areas kaugnay ng eleksyon. Tumanggi naman si Brillantes na tukuyin ang 7 mga lugar na madadagdag sa dapat bantayan ng PNP na mga area na may matinding political rivalry at presensya ng private armed groups. Meron dinagdag na mga 7 or 8. Plus 7. And now we're going up to some categories. May nangyaring incident very recently do sa Ginoog. So, kinonsider na rin namin yun. I-consider na natin. Immediate in the sense na may NPA involved. Sinabi naman ni Purisima na sumasailalim sa masusing evaluation ang ayaw pa nitong banggiting mga lugar bago nila ito tuluyang ianunsyo sa publiko. Para sa telebisyon, Alvin Baltasar.